Nag-angat ako ng tingin nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ko at walang kaabog-abog na pumasok si Alden na matalim ang tingin sa akin. Kasunod niya sina Kester at Luis. Nasa likuran ni si Jamil na hindi na sila napigilan. Kumunat ang noo ko. Problem. Senaryo ko ang folder na may lamang documents na nire-review ko at hinarap ang mga kaibigan na parang bagyong bigla na lang dumating. Pero mukhang si Alden ang talagang may kailangan sa akin. What's the meaning of this, pare? Nilapag ni Alden sa desk ko ang cellphone niya. Tiningnan ko yon at lalong nangunot ang noo ko nang makita ang picture ko at picture ni Anesia na nasa loob kami ng coffee shop kanina. Hindi ko alam ang picture na ito at mukhang may pasikretong kumuha. Nag-angbat ako ng tingin kay Alden. Nasa couch na ang dalawa at prenteng nakaupo. Si Kester ay halatang galing din sa opisina niya base sa suot. Mukhang nag-overtime din gaya ko. What's the problem pare? Tanong ko sa kaibigan. Nagsalubong ang kilay ni Alden. Sino tong babaeng kasama mo? Girlfriend mo na ang kapatid ko tapos nakikipagkita ka pa sa ibang babae mo. Ginagago mo ba ang kapatid ko? Galit niyang sabi. Sumipol si Kester na nakadekwatro habang may hawak na business magazine. Mariing naglapat-naglabi ko at hinilot ko ang sentido. Sino may sabi sa iyong babae ko yan? At hindi ko ginagago ang kapatid mo. Then who is that woman? Bumuntong hininga ako. Kung makatanong si Alden ay para bang may kakaiba sa picture namin ni Anesia samantalang nagkakapelang naman kami. Pinagbigyan ko si Daddy kanina na ilabas si Anesia para kausapin ng masinsinan dahil umasa ito sa akin. Mabait naman ang babae at nakakaintindi. She's a family friend from Dubai, pare. Hindi ko siya babae okay. Teka nga, saan mo ba nakuha ang picture na yan? Sinend sa akin ni Kester. Ang sabi niya kadate mo daw yang babae. Nilangon namin parehas si Kester na pinocenti naman ang mukha. What? Hindi ba totoo? Parang kadate mo yung babae eh. Ang sweet-sweet nyo kaya. Sabi pa ni Kester. Tinaliman ko siya ng tingin. Kahit kailan talaga malisyoso siya. Kalalaking tao chismoso. Anong sweet? Wala naman kaming ibang ginawa kundi magkape lang at mag-usap. Anong pinag-usapan nyo? It's none of your business. O kita mo pare, sabi ko sa'yo may tinatago yang bayaw mong hilaw. Sulsol pa ni Kester kay Alden na tumingin sa akin. Kinunutin ko ng noo ang kabigan at kapatid ng aking nobya. Huwag mong sabihing magpapauto ka dyan kay Kester. Parang di mo siya kilala. Bumuntong hininga si Alden at parang na-stress na hinimas-himas ang batok. Naiintindihan ko naman siya dahil concerned siya sa kapatid niya. Pero what if talaga pare kadate ni Matt ang babaeng yun nagpapalusot lang siya? Hirit pa ni Kester. Dinampot ko ang maliit na stapler at binato sa kanya tinamaan siya sa braso. Tumawa lang siya. Actually sinend din sa akin ni Kester ang picture na yan at nakita kanina ni Ana. Natigilan ako at tumingin kay Luigi. Nakita ni Ana. Oo, pinakita ko. Nakangising sabi ni Luis, at mukhang nagselos siya. Tumamlay kini sa bahay hanggang sa makauwi. Pumikit ako ng mariin at hinilot ang bridge ng ilong. Baka nag-isip din ng iba si Ana. Damilat ako at matalim na tiningnan si Kester at Luis. I hate you both. Ngumisi lang ang dalawa. Ang sarap nilang pagbabatukan kung di lang papalag lalo na si Luis na makantay lang ay naghahaman na ng patayan. Oh, naglive si Tita Anita. Sabay-sabay kaming tumingin kay Kester na nakatingin sa hawak na cellphone. Hinarap niya ito sa amin. Look. Nagiinuman sila ni Ana at nagkakantahan. Pinanood ko ang live. May hawak na baso si Tita Anita na may lamang pineapple juice. Pero mukhang hindi lang yun juice dahil namumula na ang mukha ni Tita Anita. May naririnig akong kumakanta sa background. Kahit hindi ko nakikita ang kumakanta ay alam kong si Ana yun dahil sintonado ang boses. Hi guys! Thanks for watching. Bonding time namin ng baby girl ko. Naging malikot ang kuha ng live at nakita ko na si Ana na malikot na kumakanta habang may hawak ding baso. Sa hitsura niya ay halatang may tama na. Kunot noong tumingin ako kay Alden. Anong meron? Birthday ba ni Tita Anita? No, matagal pa ang birthday ni Mommy. I told you matamlay kanina si Ana pag-alis sa bahay namin. Malamang dinibdib niya ang nakita niyang picture niyo ng babae mo kaya ayan nag-inom siya. Wika ni Luis. Hindi ko nga babae si Anesia. Giit ko.
Nagkibit balikat lang si Luis. E di ipaliwanag mo sa kanya. Bumantong hininga ko at tumayo. Nilagay ko ang folder sa drawer. Bukas ko na lang pipirmahan yun. Dinampot ko ang coat at cellphone at nauna nang lumabas. Sumunod naman sa akin ang tatlo. Sinabihan ko naman si Jamil na umuwi na rin. Makalipas ang 10 minuto ay nakarating na kami sa bahay nila Ana. Pagbaba ko ng sasakyan ay dinig na dinig ko na ang sintunadong boses ni Ana na pumipyok pa. Masakit sa tenga pero mahal ko naman siya. Naabutan naming kumakanta si Ana sa sala na sinasabayan pa niya ng sayaw na hindi ko maintindihan. Sa cellphone lang siya kumakanta na nakakonect sa speaker na malaki. Sa center table ay may nakalapag na pitcher glass na may lamang pineapple juice na nangalahati na. Meron ding nakalapag doon na 2 pakete ng juice at 2 bote ng gin na wala ng laman. May plato na may lamang pagkain na mukhang pulutan nila. Inihaw na liempo yun at sisig. Meron ding chichirya at hiniwang manggang hilaw. Bukod kay Tita Anita na sumasayaw din ay kainuman din nila, ang 2 nilang kasambahay. Mukhang kanina pa sila nagiinuman. Alden anak, nandito ka pala o pati rin ikaw Matt, Luis, Hester. Bati sa amin ni Tita Anita nang makita kami. Humahadjijek na lumapit siya sa amin at bumeso sa amin. Si Ana ay hindi pa kami napapansin dahil focus sa pagkanta. Good evening Tita. Bati ko. Good evening Matt, my future son-in-law. Nako naabutan mo pa kaming nagiinuman. Ito kasing nobya mo nag-aya biglang uminom. Humahadjijek na sabi ni Tita Anita. Halatang may tama na siya. Ano bang meron mommy at nag-ayang uminom si Ana? Tanong ni Alden. Wala naman anak, basta na-miss na daw niyang uminom. Ang sarap nga ng tinimpla niyang alak eh. Parang juice lang pero may halong gin. Kwento pa ni Tita Anita. I told you. Sambit ni Luis. Sumipol naman si Hester. Bumuntong hininga ko at sinaman ng tingin ang 2. Kasalanan nilang 2 kung bakit umiinom ngayon si Ana. Tutal, nandito na rin naman kayo boys. Join us. Yaya sa amin ni Tita Anita at bumalik sa center table. Inutusan niya ang isang kasambahay na kumuha pa ng baso para sa amin. Kinalabot din niya si Ana at tinuro ako. Pero hindi siya pinapansin ni Ana na bumibirit pa. Teresali tayo, mukhang masarap yung iniinom nila. Ani Hester at lumapit na sala. Bumalik na ang kasambahay na inutusan ni Tita Anita. May dala na siyang 4 na shot glass. Pinalapit na kami ni Tita Anita. Lumapit naman si Alden at Luis na naupo na sa couch. Si Hester naman ay sumashot na. Tapos nang kumanta si Ana at napansin na niya ang kapatid, si Hester at Luis. Anong ginawa niyo rito kuya? Tanong niya. Napanood naman ang live ni Tita Anita. Nakita namin na umiinom kayo kaya pumunta kami rito para makiinom din. Sagot ni Hester na muling nagsalin sa shot glass ng alak. At kasama din namin ang jowa mo. Sabi naman ni Luis at ninuso ako. Lumingon sa gawi ko si Ana at umawang ang labi nang makita ako. Lumapit na ako sa kanya. Humarap siya sa akin at sumimangot. Namumungay ang kanyang mata at naaamoy ko sa kanya ang amoy ng gin at pineapple juice. Bakit nandito ka? Wala na kayong date nung babae mo. Masungit niyang sabi at inirapan ako. May babae ka Matt? Tanong ni Tita Anita. Oo tita, may babae yang hilaw na manugang nyo. Nakita ko kanina nag-date sila sa coffee shop. Sabat ni Hester. Sinaman ko naman siya ng tingin. Shut up Hester. Bumaling ako kay Ana na nakasimangot pa rin at kay Tita Anita na matiim ang tingin sa akin. That's not true Tita, Ana. Nang haba ang nguso ni Ana. E sino yung babae na yun? Bumuntong hininga. A family friend from Dubai babe. Dumalaw siya dito kasama ang mommy niya at si Papa. Uminom lang kami ng kape at nag-usap. Paliwanag ko. Anong pinag-usapan nyo? About you. Kumunot ang noo niya. About me. Yes, kinuwento ko sa kanya ang tungkol sayo. Bakit? Muli akong bumuntong hininga at tinaas ang kamay. Hinawi ko ang ilang hibla ng buhok niyang nakalawit sa kanyang mukha. Ang totoo niyan, gusto ni Daddy na pakasalan ko siya dahil akala ni Daddy wala pa rin akong girlfriend. Pero sinabi kong may girlfriend na ako at siya lang ang gusto kong pakasalan. Nalukot ang mukha niya at nang haba ang nguso. Maya-maya pa ay samibi na siya at umiyak sabay yakap sa akin. Sinubsob niya ang mukha sa aking dibdib. Niyakap ko rin siya at hinaplos-haplos ang kanyang likod.
Dinampi-dampian ko ng halik ang kanyang buhok. I'm sorry Habibi, hindi naman kita pinagdududahan eh. Kaya lang naiinis ako kapag nakikita kang may kasama kang ibang babae. Gusto ko ako lang. Aniya at sumanghot-singhot. Mahina naman akong tumawa. Ang cute niyang magselos parang bata. Ikaw lang naman talaga ang babae sa buhay ko, wala nang iba. Nag-angat siya ng mukha at sumangot. Tinaas ko naman ang isang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Pinahid ko ng daliri ang luhang nasa gilid ng kanyang mata. Umusli ang nguso niya. I love you. Anas niya. I love you too. Sagot ko at kinintalan siya ng halik sa labi. Ngumiti na siya at tumawa pa sabay sob-sob ulit ng mukha sa dibdib ko. Hinigpitan ko naman ang yakap sa kanya. Boring. Bati agad. Saad ni Luis sabay lagok ng laman ng glass shot. Nagangat ng mukha si Ana at ngumuso. Inaaway ako niya ni Kuya Luis. Siya nagsabi na pinagpalit mo na raw ako sa ibang babae. Sumbong niya. Don't worry babe, gagantay tayo. I send ko kay Ivana ang mga dati niyang picture kasama ang mga ex niya. Namilog ang mata ni Ana. Talaga meron ka? Patanjin ako. Sure. Nakangising sabi ko. Pare, don't you dare. Angal at banta ni Luis na masama na ang tingin sa akin. Tinawanan ni Kester si Luis. Magdasal ka na pare. Gagawin talaga yan ni Matt. Sinama ng tingin ni Luis si Kester. Magdasal ka rin dahil I send ko rin kay Crizel ang mga pictures nyo ng mga babae mo noon. Nawala ang ngiti ni Kester. Luis pare, baka pwede nating pag-usapan yan. Ayokong ma-outside de Colombo. Buti ka nga outside de Colombo lang. Ako siguradong madjejeta. Ilang gabi na namang sasakit ang puson ko. Inakay ko na si Ana paupo sa sofa at hinayaan na ang dalawang kaibigan na nag-aargumento. Si Ana ay nakayakap pa rin sa akin habang nakasandig ang ulo sa aking dibdib. Mukhang inaantok na nga siya. Halatang marami nang nainom. Hinaplos-haplos ko ang buhok ng nobya at hinalikan. Nahihiya akong ngumiti sa may edad na lalaking kaharap ko. Ang ama ni Habibi na kamukha din niya. Ang gwapo din ng daddy niya, parang older version niya. Kabaliktaran nga lang niya ng ugali. Palatawa ang daddy niya at halatang mabiro. Pero kapag hindi ito tumatawa ay siya ang aura. Nakaka-intimidate. Nice to meet you Iha. You are so beautiful. Nice to meet you too sir. You are so handsome din po. Malakas na tumawa ang ama ni Matt. I like you Iha, very honest ka. Anyway just call me Tito, wag na sir. Or just call me daddy. Tutal naman ang sabi ni Matt, malapit na raw kayong ikasal. Sumanghap ako at namilog ang matang nil-ingan ko si Habibi. Tumingin din siya sa akin at pinisil ang kamay ko. Kahit hindi siya magsalita ay gets ko ang gusto niyang sabihin. Opo Tito, malapit na po kaming ikasal ni Matt. Sabi ko kay Tito Amir. Namilog ang mata niya. Talaga? So kailan ang kasal nyo? May petsa na ba? May plano na ba? Umawang ang labi ko sa sunod-sunod na tanong ni Tito Amir. Bigla akong na-pressure. Wala pa ho dad. Pag-uusapan pa lang ho namin ni Ana. Si Matt ang sumagot. Akala ko meron na. Excited na akong ikasal kayo. Lalo na excited na akong magkaapo. Ngiting-ngiting sabi pa ni Tito Amir. Nag-init naman ang pisngi ko. Apo pa nga ang nais ni Tito Amir. Darating din tayo dyan dad. Pinisil muli ni Matias ang kamay ko. Gumanti rin ako ng pisil. Tumango-tango si Tito Amir. Sabihin mo lang sa akin anak kung may plano na kayo. Sa susunod na uwi ko dito sa Pinas kasama ko na ang tita at kapatid mo. Gusto kong makilala ang pamilya ni Ana. Bumaling sa akin si Tito Amir at ngumiti. Ayos lang ba Iha? Syempre naman po Tito, ayos lang po. Siguradong magkakasundo po kayo ni Mommy. Best friend po siya ni Tita Tessie. Sabi ko. I'm sure maganda ang mommy like you. I'm so excited to meet her. Lalong lumapad ang ngiti ni Tito Amir. Dad, may asawa ka na. Paalala ni Matt sa ama. I know, di ko nakakalimutan anak. Excited lang akong makilala ang mommy ni Ana. Biyuda na siya diba? Yes po Tito, mahigit 10 taon na rin po. Mukhang chick boy ang daddy ni Habibi. Oh, I'm sure naka-move on na siya. Dad. Saway ni Matt sa nagbabantang boses. Oo na, ang killjoy mo talaga anak. Ilang sandali pang nanatili sa bahay ni Matt si Tito Amir at nakipagkwentuhan sa akin. Pero hindi rin siya nagtagal dahil may flight pa siya pabalik ng Dubai.
Bakit sinabi mo sa daddy mo na malapit na tayong ikasal? Tanong ko kay Matt habang nakayakap ako sa bewang niya at nakatingala sa kanya. Dahil yun naman ang totoo. Aniya sabay dampi ng halik sa labi ko. Anong ibig mong sabihin? Naging mapunggay ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Tinaas niya ang kamay at hinaplos ang buhok ko. Let's get married, Ana. Umawang ang labi ko sa sinabi niya kasabay ng mabilis na pagpintig ng puso ko. Gusto mong magpakasal na tayo? Yes, babe. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Bakit? Dahil gusto ko. Gusto kong pakasalan ka na. Gusto kong maging asawa ka na. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama ka. Gusto na kitang makasama habang buhay. Napalunok ako sa sinabi ni Matt, natutuwa ako at kinikilig. Sino ba namang hindi kung ang pinakamamahal mong lalaki ay ikaw ang gustong makasama habang buhay? Pero ang tanong, ready na ba ako? Ang sagot, ready na parang hindi. Humawak ako sa kanyang balikat at pinadaus-dos ko ang kamay sa kanyang malapad na dibdib. Habibi, I love you, alam mo yan. Ikaw lang ang lalaking mahal ko. Ikaw lang din ang lalaking gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Pero, parang hindi pa ako ready magpakasal agad-agad eh. Pwedeng saka na. Tumawa siya at niyakap ako ng mahigpit sabay pupog ng halik sa aking buhok. It's okay, babe. Pasensya na kung masyado kitang minamadali. I love you. I love you. Nag-angat ako ng mukha at sinalubong niya ng halik ang aking labi. Agad ko namang tinugon ang kanyang halik. Hanggang sa ang halik namin ay naging mariin, malalim, at mainit. Nagsisimula na nga ring mag-init ang katawan ko at ang kanyang kamay ay naglilikot na rin. Humahaplos sa aking hita, balakang at puwitan na may kasama na ring pisil. Siyempre di rin nagpatalo ang kamay kong humahaplos sa kanyang dibdib at matigas na tiyan. Natigilan lang kaming dalawa ng tumahol si Pochi. Kumalas ang labi namin sa isa't isa at lumingon kami kay Pochi sa ibaba na tinatahulan kami, pero kamakawag naman ang buntot niya at labas pa ang dila. Mukhang naiinggit si Pochi girl. Gusto rin yata ng jowa. Natatawang sambit ko. Na, hindi siya pwedeng magjowa. Oh. Sorry Pochi girl, strict ang ferdad mo. Hamyuni naman si Pochi at parang naging malungkot ang mukha. Sabay na lang kaming natawa ni Matt. Let's go to my room. Anas ni Matt sa sensual na boses. Nag-init naman ang mukha ko. Gets ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Magtatanghali pa lang habibi tapos gusto mo chok-shokan. Kumunot ang noo niya. Anong chok-shokan? Shushokan means make love. Ngumisi siya at inipit ng daliri ang labi ko. Bibig mo talaga masyadong pasmado. Bakit ayaw mo ba ng chok-shokan? Sinabi ko ba? Pinaikot ko ang mga braso sa kanyang batok sabay talon at pinaikot ko ang mga binti sa balakang niya. Let's go. Natawa naman siya at iniyakap ang mga braso sa bewang ko. Diyan ka muna Pochi, magbe-beb time muna kami ng ferdad mo. Paalam ko pa kay Pochi nang maglakad na si Matt papunta sa hagdan. Parang wala lang sa kanya ang bigat ko samantalang nadagdagan ako ng 3 kilo. At pagdating namin sa kwarto nagbakbakan na kami. Gumawi naman ako sa puno ng kamyas at doon nagwalas. Marami nang nahuhulog na bunga na nabubulok na. Hitik na hitik sa bunga ang puno ng kamyas hanggang sa sanga sa itaas. Nakatikim na ako nito nung high school ako at muntik akong maihi sa asim. Tinitigan ko ang mga bunga. Bigla akong parang naglaway at natakam. Pumitas ako ng isa na katamtamam lang ang lalaki at kinagat. Maasim pero masarap. Sinubo ko ang natirang kamyas na pinitas ko at pumitas pa ako ng ilang piraso. Asim na asim ang mukha nila Melby, Kirei at Rolly habang pinapanood nila akong kumakain ng kamyas. Natawa na lang ako sa mga hitsura nila. Huwag nyo na lang kasi ako panoorin para di kayo nangangasim. Sabi ko sabay sausaw ng kamyas sa asin na nasa platito. Ano ba kasing trip yan madam? Hindi ka naman kumakain ng kamyas tapos ngayon bigla kang kumain. Nakangiwing sabi ni Kirei. Ganito ako kapag malapit ng magkaroon. Gusto ko ng maasim. Sabi ko. Ano yan? Parang buntis lang. Saad naman ni Rolly. Ngumisi ako. Parang ganun na nga. Di ka makaka-relate dahil wala kang kifi. Sumimangot na lang si Rolly at inirapan ako. Pero lumapit siya at dumampot ng isang kamyas at kinagatan. Nangisay siya sa asim na ikinatawa namin. Para ka rin palang ako kapag malapit ng magkaroon, gusto rin ng maasim. Pero di ako tumitira ng kamyas. Sobrang asim niyan eh.
Ani Melby na nakangiwi. Nagkibit balikat ako. Basta ako gusto ko ng maasim na maasim.